Northern Expose News. Eksklosibong expose with Mr. X. Itinatayong resort sa barangay Nibaliw Center sa bayan ng San Fabian, Pangasinan, problema ang naging dulot nito sa barangay na kung saan umalma ang mga residente at barangay officials dahil sa matinding problema sanhi ng itinabon na lupa sa Barangay River na kung saan pinagkukunan ng pangkabuhayan ng mga naninirahan sa lugar. Ayon sa eksklusibong panayam kay punong barangay Moises Jacob Dolay Jr. na kung saan buong tapang na ibinahagi ang aksyon na kanyang inumpisahan. Po ang mga pangkabuhayan po dito sa amin at sa kalapit barangay. So gumawa po ako ng petition yan na ipaalis po yan. So hanggang nakarating po kami na kinasuhan ko po sila, nag-file po ako ng kaso sa NBI. So ongoing pa rin po yung processing po ng kaso nila. Hanggang humingi din po ako ng tulong sa ating sanggunian at sa ating buting mayor na siya din pong inaksyonan din po nila. Nagkandak po sila ng inspection dyan, nag-public hearing po kami. Ang napagkasunduan po ay tatanggalin po nila yan. Actually po nagbigay po ng memorandum po ang ating munisipyo na within 15 days tatanggalin po yan ng September. Pero nakakalungkot lang po dahil pati ang ating munisipyo ay hindi po nila pinapakinggan ang ating munisipyo. Hindi po sila sumunod sa utos ng ating gobyerno. Kaya ito po ang dahilan po namin, sana matulungan po kami na mapabilis po ang pagtanggal o ano yung plano po nila na gawin po nila dyan na tulay. Kung tulay po ang gagawin nila, napakaganda po. Dahil gaganda po ang munisipalidad ng San Fabian po. Magkakaroon po ng magandang resort. Pero pag ito'y ganyan naman po na tabon lang po at nakakapekto sa amin, ay talagang magre-react po kami. Kasi dyan lang po kami kumikita. Dyan po kumikita ang mga tao po dito sa aming barangay. Kagaya po ngayon, 3 months na pong nagpapatayin po ang aming mga isda. So araw-araw po yan may namamatay po na bangus, malaga. Ganon din po ang mga talaba po namin. Nasagana po sa ani. Pero ngayon po, pati similya po wala na. So, ang mga maliliit po na mangingisda po dito ay talagang dumadaing po sa akin. Yun po ang masasabi ko po. Sana po maksyonan po ito agad, magawan ng paraan na mapatanggal po at magawa po ang karapat-dapat po dyan. Ayon sa impormasyon na ating nakalap, mahigit 1 taon nang nahihirapan ang mga mangingisda simula ng tinabunan ng ilog upang gawing daan patungo sa resort. Tanging sa pangingisda lamang umaasa ang karamihang residente para mabuhay. Sabi po ninyo na naidulog na po ito sa lokal ng pamalahan ng San Fabian. Mga kailan po ito nangyari? So nangyari po ito nung lumapit po ako nung July po sa ating sanggunian. Okay, nagkandak po sila agad ng inspection. So nakita po nila yung ating nireklamo. So nag-schedule po agad sila ng public hearing po dyan mismo sa isla. So nakita po nila ang mga violation po dyan. So gumawa din po sila ng hakbang upang masolusyonan. Yun nga lang po, gumawa sila ng temporary culvert. Pero sabi ko nga po props lang. Kagaya ngayon, low tide pero nakahangin yung culvert. So anong dadaan doon? Hangin, hindi tubig. Di ba po? Sino po yung nasa likod ng pagpapatayo ng resort na yan? May name po? Meron po. Ang may-ari po dyan na nakabili po, si Engineer Nestor Pablo po. Siya po talaga po ang may-ari dyan. At napakaganda po ng plano po niya nung una. Nang sinabi po niya sa akin, nung nagpakilala dito, na ganito, ang project na ito, maganda. So, gagawa tayo ng bridge dito. Sige, sabi ko, Engineer, maganda yan. Kasi kakaganda din ng bayan ng San Fabian. At isa din ang aming barangay na makakakuan din ng binis diyan, sabi ko. Kaso nung hindi na po nagginagalaw at taon na, medyo nag-react na po ako kasi na po kami. Kami na po ang na-apektuhan lahat dito. Wala po kayong magagawa pag patay ng aming isda, patay na aming talaba. So, yuyuko ka na lang na siyempre masama ang loob mo, bakit namamatay ang isda mo na dati naman hindi namamatay naman po ang isda.
Araw-araw maraming isda ang namamatay dahil sa kakulangan ng oxygen at hindi maayos na daloy ng tubig, sanhi ng malaking pagkalugi ng mga fish pond owners at iba pang mangingisda. Matla po yan, mula nung tinabunan po yan sa ilog po sir. Ang problema namin, araw-araw po kami namamatay ng isda po sir. And gusto lang namin sana, buksan na po yan para babalik po sa dati. Matagal na akong problema namin yan, sir, mula nung tinabunan yan. Yung counting hanap buhay namin, halos hindi na kami kahari. Sinubukan nating kuhanan ng reaksyon ang may-ari ng resort na si Engineer Nestor Pablo, pero ayon sa guard na ating nakausap, wala ang kanilang boss at nasa Maynila. Ang tanong, nasa Maynila nga ba o sadyang itinatago ng kanyang mga tauhan? Hanggang kailan magdurusa ang mga residente sa problemang tila hindi pinapansin ng resort owner? Lalong-lalo na ang mga mangingisda na kung saan tanging sa ilog lamang kumukuha ng ipamumuhay sa kanilang pamilya. Para sa Balitang Expose, ako ang inyong Mr. X, RJ Komen, nagbabalita para sa Northern Expose News. Explosibong expose with Mr. X.